Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Hallelujah. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? And I want you to speak words of thanksgiving. Mga salitang iwatig ng iyong pag-ibig sa Panginoon. Sabihin mo kay Lord na mahal mo siya. Come on, make it personal. Sabihin mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Kung gaano ka nagpapasalamat sa kanyang biyaya sa iyo. Pasalamatan mo siya sa iyong buhay. Give thanks in everything that the Lord is doing to you right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama, minsan pa po kami ay nagpapasalamat sa inyo, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan na kahit may mga panahon ay kami nagkukulang, O Diyos. Subalit ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. Sa oras na ito, saliksikin mo po ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. At kung meron kang nakikita ng anumang karumihan, i-convict niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. At humihingi po kami ng patawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Hugasan mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. At ihanda mo kami, Lord, sa pakikinig ng iyong salita. Inihiling ko po, Banal na Espiritu, na kayong mangusap sa gabing ito, kayong mangusap sa lahat ng mga anak mong nandito, Lord. I pray in the name of Jesus for that special touch coming from you, Holy Spirit. At gamitin mo po ako bilang isang mensahero mo sa hapon na ito, O Diyos. I-bless mo po ang bawat isa na nandito, even yung mga nanonood sa online, Lord God. I pray in the name of Jesus that you will just bless your people tonight, and we give you all the glory and all the honors. In the name of Jesus we pray, and all God's people will say, Amen. Sige po, ibigay natin yung pinakamalakas na palakpak. Isa pa, yung pinakamalakas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, pwede na tayong makaupo. So, good evening po sa bawat isa sa atin. Pwede bang batiin ninyo ang inyong katabi ng magandang gabi sa iyo? So, tonight, we're happy na lahat po tayo ay nandito ngayon. Amen. So, tonight, ang topic po natin, pakiano na po yung aking PowerPoint. So, ang topic po natin, ang title niya is Laging Handa. Be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Pag sinabi po nating laging handa, ano po ang pumapasok sa inyong kaisipan? When you hear the word laging handa. Ano po? Boy Scout of the Philippines o yung Girl Scout. Ito po yung kanilang motto. Ano? Ang sabi dyan, laging handa or be prepared. This is the motto of the Scouts, BSP, which remind them of the meaning and purpose of their membership and the training they are getting in scouting. A scout is being prepared and trained for responsible citizenship. So ito po ay isang paalala sa mga Boy Scout or Girl Scout na sila ay laging handa. Ito po ay training nila, no? For centuries, Scouts have been taught several skills to be prepared for emergencies or any eventuality. Sadly, with fewer Scouts, these skills are not being taught as widely as before. It is said that many of our kids have no idea what to do
in an emergency and even mildly stressful situation. So, ngayon daw po ay kumukonti na ang mga Boy Scouts and Girl Scouts, ano? Kaya yung skill na ito, yung being prepared in case of an emergency, ito po ay hindi gaanong napaghahandaan. Now, the Scout motto or laging handa or be prepared, ito po yung kahulugan nito. They are being trained to be prepared to do their duty to God and country and to other people and to yourself. They are ready for all situations. They learn skills and knowledge for application on various situations. Ang sabi ni Lord Robin Baden-Powell, a scout is never taken by surprise. He knows exactly what to do when anything unexpected happens. Now, the word be prepared is not only for the scouts. It's not just for the Boy Scout, for the Girl Scout. It is applicable to all of us, especially tayo pong mga anak ng Diyos. Lahat po ng mga anak ng Diyos dito ay magsabi ng Amen. So if you are a child of God, this term, laging handa or be prepared, is also applicable to us, especially during the times of emergencies. In our Christian life, we have to be ready for the coming of our Lord Jesus Christ. Now, what is the biblical meaning of preparation? According to the Strong Bible definition, the word prepare means to be firm, to be stable, to be established, to be set up, to be ready, and to make arrangement. In other words, we need to stand firm in our faith in God, be stable in our walk with God, and be ready to meet God anytime. So, when we're talking about laging handa as a Christian, it is also talking about our preparedness when the time comes na imimit po natin ang Diyos. Anytime, The most neglected preparation is facing God. Alam po ba ninyo na tayo bilang mga tao, we are preparing for so many things, bata pa lang tayo, baby pa lang, may mga preparation ang ginagawa ng ating mga magulang, piniprepare tayo sa pag-aaral, and then pag ikaw ay nag-graduate, another season in life, naghahanda ka naman sa pagtatrabaho, and then pag financially stable ka na, you are going to another season in your life na mag-aasawa ka na, and then magpapamilya ka na, no? And then, pag ikaw ay nagkapamilya na, yun na namang next generation, they're going to have their own family, and then ang next season mo ay nag-aalaga ka naman ng apo. Ano po? So it is season by season ang nangyayari sa buhay natin. And we're preparing for it. Kaya, yung iba ay nagpiprepare bumibili po sila ng college educational plan para sa kanilang mga anak. Yung iba naman ay nag-i-invest so that the needs that their children will have in the future, ito ay kanilang matugunan. Ano po? And then, after na ikaw ay naging lolo na, tatanda ka na naman, you go to the next season in your life, wherein nagpiprepare ka naman pagka kinuha ka na ni Lord. Pero sa atin po, wag na nating hintayin na dumating pa yung time na lolo ka na, lola ka na, nando ka na sa edad ng 70. What if kung hindi ka naman umabot sa edad na ganon and you are not ready to meet your God? Kaya sabi sa Amos 4 verse 12, prepare to meet thy God. Let us read in Luke, sa Lucas, Kabanatang 12, talatang 35 hanggang 37. Pwede niyo po ba akong samahan na magbasa? Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping, naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto.
Pinagpapla ang mga aliping aabuting nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at paupin sila at ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Next slide. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So this verse is a very powerful warning sa ating lahat na bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay kailangan madakna ng Panginoon na handa sa kanyang muling pagbabalik. At ang question dito ay, kailan siya darating? Meron po bang nakakaalam dito? Sabihin niyo sa akin yung petsa, yung buwan, yung day, yung year, kung kailan darating si Lord. Bibigyan ko po kayo ng 1,000 pesos. Nako, sayang yung 1,000. Walang nakakaalam. Can I hear an amen? So wala pong definite date ang pagdating ng Panginoon. Kaya ang sinabi niya dito, pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. So, the word itself, paghanda po tayo sa pagdating ng ating Panginoon, isa ka sa mga pinagpala. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka sa mga pinagpala. So, kung halimbawa po, meron kayong nabalitaan na meron papasok sa inyong tahanan na isang magnanakaw. Ano po kaya ang gagawin ninyo? Ako po, bibili ako ng baril. Bibili ako ng baril. Pag yan ay dumating, babarilin ko yan. Yung iba naman, tatawag po ako ng pulis. Para sa ganon, nandun pa lang siya sa pintuan, huli siya kaagad. Yung iba, magpiprepare po ako ng pampalo. Para kung siya ay nandun sa pintuan, mapaghandaan ko ang kanyang pagdating. Subalit, meron na po ba kayong nabalitaan na pinasukan ng bahay, alam nila kung kailan darating yung magnanakaw? Definitely, wala po. Do you agree with me, church? Wala po akong nabalitaan na pinasukan ng bahay nila na ito ay pinaghandaan dahil alam nila yung date kung kailan darating yung magnanakaw. Kaya sabi doon sa verse 40, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, sa oras na hindi ninyo inaasahan. So nobody knows. Pero ang command, kailangan nating maging laging handa. We have to be prepared because we do not know the time. What if kung mamayang gabi? What if kung bukas? Ano po? Sabi dyan, we will exit planet Earth at the right time through, number 1, death, and then number 2, through the rapture. The question is, if the Lord will come today or if we die today, are we ready to meet God? So, sino po naniniwala dito na hindi tayo panghabang buhay dito sa planet Earth? Magsabi ng amen. Definitely, lahat po tayo ay merong katapusan. Lahat, even yung mga pagkain na kinakain natin, nasubukan nyo na po bang tignan? Yung tinapay, meron niyang expiration date, di ba? Meron siyang best before, sabi. So, ibig sabihin, yung binili mong tinapay, hindi yan pwedeng stay sa tahanan mo ng 1 taon. Sira na po yun, lalo na magkakaroon na siya ng mold. Kasi meron siyang expiration date. It is the same with us as human beings. Ang katawan pong ito, because of sin,
pumasok ang kasalanan sa katawan natin, sa katawan ng tao. At ang bunga po ng kasalanan na yon ay nagkaroon ng sakit ang tao and everything. At ngayon, meron na siyang life expectancy na sabi sa Bible ay 70. Pag sumobra ka sa 70, bonus na po yun. Lalo na kung malusog ka. Now, ang tanong, pwede ka ba lumagpason? Yes. Basta't may plano pa si Lord sa buhay mo, kahit 100. Pwede ka pang umabot, provided na malakas ka. Kasi anong kwenta nung abot ka ng 100 kung ikaw ay parang gulay ka na inaalagaan. So there is a purpose for the life expectancy of a person. Pero no one knows kung kailan po tayo haharap sa Diyos. Kung kayo po ay pupunta sa sementeryo at mag-observe kayo sa lahat ng mga lapidang nakasulat doon sa mga patay, iba-iba po yung kanilang date of death. So meron yung edad niya ay 90, 95, meron naman yung iba ay one day old lang, yung iba ay 16, yung iba ay 50. So wala po siyang definite na taon. Kaya nga po ang question doon, kung darating ang Panginoon or bigla kang mamatay ngayon, are you ready to meet God? Handa po ba tayo na humarap sa ating Diyos? So yung pong isa sa kaparaanan para mag-exit tayo sa planet Earth ay yung kamatayan. And then next, yung tinatawag po nating rapture o yung pagharap po natin sa Panginoon. Basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Verse 17, then, together with them who are still alive and remain on the earth, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then, we will be with the Lord forever. Pwede bang palapakan natin si Lord sa kanyang mga salita? Now, remember this. Kung tayo po ay hindi pa mamatay at biglang dumating ang rapture, this is part of our preparation. Ang goal natin ay makasama tayo sa rapture. Ito po yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 16. This is the hope of our resurrection. Kaya sabi niya dyan, yung mga naunang namatay, wag daw po tayong malungkot. Yung mga mahal natin sa buhay na nakakilala sa Panginoon at ngayon ay wala na sila, they are the first one who will be resurrected. Sila yung unang makakasama ng Diyos para tayo ay magkasama-sama na. No? Sabi po niya dito sa verse 13. Sabi niya, when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. So yung mga naunang namatay, sila po yung magre-resurrect to be caught up in the air. And then, tayo naman, na buhay pa, verse 15, ang sabi niya, we who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from the graves. And then sabi niya sa verse 17, then together with them.
So sa rapture po, unang mabubuhay na muli yung mga nauna ng mga Kristiyanong tunay na namatay. Magkakaroon sila ng bagong katawan. Isang katawan na hindi na nabubulok, isang katawan na hindi namamatay. And then sabi niya, tayong mga buhay at nandito pa sa planet Earth, tayo ang kasunod will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air, then we will be with the Lord forever. So tayo po na buhay sa rapture, tayo rin ay aangat papunta sa langit, At magkakaroon tayo ng bagong katawan. Isang katawan na hindi na po namamatay. So that is what the rapture is. Kaya before meron silang mga pinalabas dito na merong preaching sa isang church, Tapos biglang-bigla sa isang kisap-matang ganon, biglang-bigla wala na yung mga handang ready na rapture, mga damit na lang ang naiwan. Pero merong mga naiwan. Yun po ang nakakalungkot. Merong mga naiwan. Sabi nga, 2 daw yung nasa sa farm na nagtatrabaho, yung isa ay mawawala at yung isa ay may iwan. So, we need to be prepared for this, brothers and sisters. Kung kayo po ang aking tatanungin, gusto niyo po bang makasama sa rapture? Magsabi po tayo ng amen. Maano lang po, soft lang, amen. Ayan. Do you know what is the meaning of this? Ang sabi niya dito, then we will be with the Lord forever. Kung inyong titignan ang kalalagayan natin ngayon sa planet Earth, hindi na po ito gaanong kagandahan, Yung ating temperature, sobrang init. Yung mga bata, kami po, mag-exam na kami bukas ng final exam. Hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko kasi dinideclare na naman nang wala na naman face-to-face. Dahil sa sobrang init. And then sa mga ibang lugar, nagkakaroon ng pagbaha, kagaya halimbawa sa Dubai. Sa ibang lugar naman ay nagkakaroon ng earthquakes and everything. So the earth is not getting any younger. Do you agree with me, church? Hindi na po nagiging bata ang mundo. Ito ay nagkakaroon na ng problema na kagawan din naman nating mga tao. Bakit may climate change? Tao rin naman ang may kagawan yan, Because of the things that we are doing, nagkakaroon ng changes sa ating planeta, So, the Lord knows that there will be a time na kailangan ng ilipat tayo sa kabila na mas pinakamagandang lugar, and that is in heaven. But the thing is, are we prepared when the Lord comes? Now, how to be prepared for the coming of the Lord? Paano po ba tayo magiging handa? Lahat po ng gustong maging handa dito, magsabi ng amen. Kayo pong bahala, kung hindi kayo nakaprepare, maiwan kayo sa rapture. Or it's either pag namatay kayo, you're not going to be in heaven because you did not prepare for it. Number 1, be vigilant. Ano po ba ang ibig sabihin ng vigilant? The word vigilant means always being careful to notice things, especially possible danger, alert, observant, watchful, be on guard, mapagbantay, maingat, mapagmatsyag. So, sa ating pong kapanahunan ngayon, ang sabi sa Luke 12:54 to 56, ang sabi niya dito, sinabi ni rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita niyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi niyo agad na uulan at ganun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin mula sa katimugan ay sinasabi ninyong iinit at nagkaganon nga, mga mapagkunwari, marunong kayong umanawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi nyo naunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? So when we're talking about being vigilant, maging mapagbantay po tayo una
sa mga nangyayari sa ating sa ating paligid? Can we see the sign of Christ's return? Although we do not know the date, the exact time, but we can see the signs. What are the signs of Christ's return? So let us read in Matthew 24. Start po tayo sa verse 3 to 4. As Jesus was sitting on Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Verse 5, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Verse 7, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Verse 9, then you will be handed over to the persecuted, to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Verse 12 to 14, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached to the whole world as a testimony to all nations. Then, the end will come. So, ito po yung summary sa next slide ng lahat ng mga signs na po. Yung mga false messiah, kasama na po yung mga false prophet. Now, sino pong naniniwala na marami ng mga false prophet ngayon? Yung mga pinapangaral nila ay salungat, salita ng Diyos, no? And they are deceiving many people. Marami ang nadideceive. Ano po? And then we have wars and rumors of wars. Nababalitaan po natin ang mga gera na ito. You could just imagine ang Ukraine. Mahigit na pong 2 taon ang kanilang digmaan with Russia. And even until now, ang daming namamatay, hindi pa po ito natatapos. We can see that these are signs. Ano po? And then itong mga nakaraang araw lang ay binomba ng Iran ang Israel. And then Israel, nag-retaliate po siya. And right now, ang sinasabi ng Iran, pag tumira uli ang Israel, sila daw po ay talagang makikipagdigma na. Now take note, pag ang Israel na ang kasama sa balita, alam po natin na isa ito sa mga senyales ng muling pagbabalik ng Panginoon. And then we have persecution, mga magulang na persecute, no, sa mga anak na hindi pa Kristiyano, yung mga anak na persecute sa mga magulang na hindi pa Kristiyano, yung asawa na hindi pa mananampalataya na pine-persecute niya yung members of the family na Christian, no? So, marami pong mga persecution, wag na kayong magtaka kung yan ay nararanasan nyo because that is one of the signs that Jesus is coming. And then we have many will turn away from their faith. Marami po ang mga, now you see them, now you don't. Dati mainit sila sa Panginoon, ngayon wala na sila. Dati naglilingkod sila sa Diyos, nag-backslide po sila. Ano? So, kumbaga ang mga Kristiyano sa buong mundo ngayon, sila po ay natitest. Parang nililiglig tayo ng Panginoon. Tinitignan ni Lord kung sino ang mananatiling tapat hanggang wakas. Kapatid, ikaw ba yon? Kung ikaw yon, magsabi ka ng amen. The Bible is very clear. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. And then we have increase of wickedness. Pasama na po ng pasama ang mundo. Ano?
Yung mga kabataan ngayon ay masyado nang nauhook sa mga bagay na kinasisira ng kanilang buhay. Minsan sa internet, kung ano na po ang nangyayari ngayon. Kaya ang mundo ay palala ng palala because of the wickedness. And then the love of many will grow cold. Kasama na po yun doon sa many will turn away from their faith. And then, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. So yung pinakahuling senyales po. Now look at them. Lahat po ba ng nakasulat dyan nangyayari na ngayon? Can I hear an amen? So ang pinakahuling senyales po, yung pinakahuli, sabi niya, the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Now the question is, naipapangaral na po ba ang mabuting balita sa buong mundo? Yes. Lalo na po ngayon, meron tayong internet, no? Hindi mo masasabing hindi mo maririnig ang gospel. Kung hindi ka yung ibang hindi nag-a-attend ng church, nakakapanood po sila sa TV, nakakarinig sila sa mga radio, and everything is being used para ma-spread ang gospel. Yung mga tao nandun sa mga liblib na lugar na parang imposibleng madaanan ng gospel ay nakakarinig na po ngayon. At marami pa ang mga kailangan nating ma-reach. Ano po, ng gospel because we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So, when we're talking about be vigilant, kailangan nagiging aware po tayo sa nangyayari. And then, the next is, i-guard mo rin ang sarili mo. Chine-check mo rin ang sarili mo. Kumusta ba ang aking relasyon sa Panginoon? Maayos pa ba? If you are a Christian for how many years, kumusta yung tinakbo ng journey mo, magbuhat nung na-born again ka, even until now? Nagbabantay ba tayo, mga kapatid? Are we watching the way we live? Because we're talking about eternity. Hindi na po joke-joke ang pinag-uusapan natin dito. We're talking about eternity. We're talking about the condition of our souls. We're talking about meeting God face to face. Kaya po, napakahalaga that we should always be prepared. Kung ikaw ay isang Kristiyano na hindi nagbabantay, siguro kalahati Kristiyano ka, kalahati nasa mundo ka, hindi ka mararapture. You should be 100% para kay Lord. Amen. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Wala pong isang tao na namamangka ng sabayan sa dalawang ilog. Kung kay Lord ka, kay Lord ka. Kung kay Satan ka, kay Satan ka. But you cannot be two times na kay Lord yung kalahati, sa kabilang kaaway, yung kalahati. No, you have to be 100% for the Lord. But the question is, nakikita po ba yan sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos? Nakikita po ba yan sa ating mga pananalita, sa ating pagkilos? Are we showing that we are true children of God? Mga kapatid, huwag po nating ipagwalang bahala ang warning ng Panginoon, because if the Lord will come, we will be caught unaware. Hindi tayo nagbabantay. Hindi tayo nagbabantay kung anong nangyayari sa mundo. Hindi tayo nagbabantay sa ating mga sarili. Ikaw pala ay palayo ng palayo sa Panginoon at hindi mo binantayan ang iyong sarili. Then, makokot unaware po tayo. That's why, if you want to be prepared, you must be vigilant. Lahat po ng mga vigilant dito magsabi ng amen. Isa lang. Lahat ng mga vigilant o yung marunong magbantay dito magsabi ng amen. So dalawa pong binabantayan natin yung nangyayari sa mundo at yung nangyayari sa iyo. Because when you face God,
ikaw lang at ikaw lang ang haharap sa Diyos. Kahit may asawa ka, yung asawa mo, hindi ka matutulungan yan. Pag namatay ka, ikaw lang mag-isa ang nandun. And then, after a week, baka may iba na. Tapos ikaw hindi ka naghanda. Humarap ka sa Diyos, magdudusa ka because you have not prepared for eternity. And then number 2, make sure you and your family are saved. Siguraduhin po natin na ikaw at ang iyong pamilya ay ligtas. Let us read in Mark chapter 8 verse 36. Pwede bang basahin po natin sabay-sabay? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong mapapala ng isang tao kung makuha mo niya ang buong mundo, subalit ang kanyang kaluluwa ay hindi ligtas? Revelation 20 verse 15. Let us read. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Maliwanag po ba ang word of God, mga kapatid? Anyone whose name was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Now, it is a reality according to the Bible that there is a place called heaven and hell. Ano po? And remember, hell was not made for man. It was made for Satan and his demons. Dahil nagrebelde sila sa Diyos. So yun ay ginawa ng Diyos para sa mga demonyo, hindi para sa tao. Hindi para sa iyo. Can I hear an amen, church? Hindi para sa iyo ang impyerno. Pero bakit pinipili mong pumunta doon? Hindi ka nag-iisip na pag ikaw ay napunta sa impyerno, you will be forever and ever. Doon ka na, you will suffer for eternity. And when we're talking about eternity, ibig sabihin nito, wala pong panahon, walang time limit na ikaw ay makakalabas doon. At kung ikaw ay nakapunta sa langit, you will be forever with the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? If you will go to heaven, it will be an everlasting happiness. Wala nang umiiyak, wala nang may sakit, wala nang nabobroken hearted. Wala nang umiiyak dahil iniwan ng jowa. Iniwan ng asawa. Wala nang umiiyak dahil yung mga anak, pasaway. Wala nang iiyak dahil punong-puno ka ng utang doon. Hindi mo na kailangan ng pera. Amen. Because you are forever in the presence of the Lord. Yung daan na inaapak-apakan po natin, it is made of pure gold. And then ang sabi ng Biblia, the presence of God is always there. And when we have God, we have joy, we have peace, we have love. Hindi ba? Kaya po yung lahat ng suffering natin dito, these are only temporary, church. You should be glad. Matuwa po tayo kasi namatay na si Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesucristo, para tayo ay maligtas at mapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin. So that's why we have to be sure. Ligtas ka ba? Sigurado ka pang biyahing langit ka? What about your family? Biyahing langit po ba ang members ng ating pamilya? So if you want to be sure that you and your family are saved, letter A, you must realize that you are a sinner. Kailangan po aminin natin na tayo ay makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan ang ating kaluluwa. Sabi niya, be honest with yourself. Recognize your need of salvation and that you need to be saved. And then letter B, ang sabi po dyan, repent of your sin. Receive Jesus Christ as your Savior. So kailangan po,
kung inamin natin na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos, anong gagawin mo? Pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ang sabi po dyan sa next slide, Matthew 7:31, sabi niya, not all who called me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Mga kapatid, it is very important na siguraduhin natin tayo ay talagang tumanggap sa Panginoon at nagsisi ng ating mga kasalanan, because salvation is not a cheap thing. Hindi po ito mumurahing bagay. It was paid by the death of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi po talaga masasabi ng sino man sa atin, ay nag-church naman ako nag-a-attend naman ako ng ganito, may relihiyon naman ako. Tandaan po natin, hindi relihiyon ang makakapagligtas sa atin. Can I hear an amen? The one who can save us is only our relationship with our Lord Jesus Christ. Kaya ang liwaliwanag ang sinabi dyan sa Matthew 7 verse 31. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga gumagawa lamang ng kalooban ng aking amang nasa langit. So it's not about being religious, it's not about being a fanatic na meron kang pinagmamalaki na ako mabuting tao ako and everything. It is about doing the will of God. So kung tayo po ay nagkasala and we need to repent, angkinin po natin ang pangako ni Lord sa 1 John chapter 1 verse 9. Sabay-sabay po nating basahin, gawin nating memory verse. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ano po yung command doon? If we confess, the word confess is a verb. Kinakailangan na unaamin natin sa Diyos na tayo nagkasala. Kinakailangan pong hingin natin ito ng patawad sa Kanya. And we need to confess. Saan tayo mangungumpisal? Sa pari po ba? Hindi na po natin kailangan mangumpisal sa pari. We can go directly to Jesus. Can I hear an amen? Because the Bible is very clear. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Mga kapatid, meron na tayong access to go directly to God because Jesus died on the cross. Through Jesus, we can go to the Father. Through Jesus, we can have forgiveness of sins. There were many times in the Bible na bago po magpagaling si Jesus ng may sakit, pinapatawad muna ang kanilang mga kasalanan. That's why we can go directly to the Lord. Kung meron kang mga kasalanan hanggang sa kasalukuyan, ay tinatago-tago mo yan. Maybe tinatago mo yan sa magulang mo. Maybe tinatago mo yan sa asawa mo. Tinatago mo yan sa mga leaders mo. Pero kay Lord, wala kang maitatago. But I have good news for you. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us from all unrighteousness. And then number 3, pangatlo na po tayo. Yung number 1, be vigilant. Number 2, make sure you and your family are safe para pag dumating si Lord, walang kakaba-kaba, walang natatakot kasi alam mo, inugasan ka na ng Panginoong Jesus ng kanyang dugo. So you don't need to fear of judgment because the Lord has already forgiven us. And then number 3, do not waste your remaining life. Ang sabi niya dito, a wasted time will be a wasted life. A wasted talent will be a wasted gift. A wasted money will be a wasted blessing.
A wasted life is a waste of God's creation. Ang tanong, gusto ba po ni Lord na masira ang buhay ng sino man? Hindi po yun ang plano ng Panginoon. Can I hear an amen? Ayaw ni Lord na masayang yung natitira mong buhay ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron po tayo. But God has a purpose. Bakit buhay pa tayo? Bakit hindi ka kaya namatay nung COVID? Tanungin mo nga si Lord, bakit nga ba hindi ako namatay nung COVID? Alam po ba ninyo na may posibleng ang sino man sa atin na nandito ay mamatay during the COVID season? Dahil napaka-grabe ng virus na yon, no? Wala siyang sinasanto kay bata, kay matanda, kay ordinaryong tao, kay pastor. Ang dami pong mga pastor na namatay. These are great leaders, pero tinamaan sila ng COVID. Bakit tayo nandito? Tanungin mo kay Lord, Lord, bakit nandito pa ako? Sa palagay po ninyo, anong isasagot ng Panginoon sa atin? Kasi may purpose pa siya sa'yo. Amen! Nagagalak ka ba? Nabuhay ka pa? Palakpakan mo ang Diyos mo! Yung pinakamalakas! You should be thankful, church. Praise God. Buhay tayo, malakas tayo. Yung mga iba na una na po sa atin, maybe natapos na yung kanilang journey. Pero what about us na nandito pa, naghihintay pa sa pagbabalik ng Panginoon? Kailangan po kung ilang taon pa ang ilalagi natin, magbuhat sa oras na ito, magdesisyon ka na hindi mo na sasayangin ang iyong buhay nang hindi para sa Panginoon. Ano po? Because sayang po ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Letter A, start living a righteous life and always be filled with the Holy Spirit. Be on guard against temptation. So, yung pong una, para hindi masayang yung nalalabing panahon natin dito sa planet Earth, magbuhat sa araw na to, magpaka-Kristiyano na po tayo. Magbago na tayo. Lahat ng gustong magbago dito, magsabi ng Amen. Panahon na, mga kapatid, na maging ilaw tayo. Saan? Sa mundong ito. Tinatago po ba ang ilaw? Hindi. Yan ay nilalagay kung saan merong kadiliman. So that yung mga nandun sa paligid na nandun sa kadiliman ay magkaroon sila ng liwanag. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan dahil nasa atin ang Panginoong Yesus. You should start living a righteous life. Kung talagang seryoso ka sa iyong pagiging anak ng Diyos, siseryosohin mo ang kalalagayan ng iyong puso. Lahat po ng seryoso sa kanilang relasyon dito sa Panginoon, magsabi ng Amen. Ayan, talagang mahina. Amen. Lahat ng seryoso sa kanilang relasyon sa Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Ayan, narinig po yan ni Lord, whether soft or loud, nakita ka ni Lord. You should start living a righteous life. Ano po ba ang righteous life na ito? Ibig sabihin, kung dati ay namumuhay ka 50-50, kalahati sa mundo, kalahati kay Lord, it should be 100% for the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desire. You didn't know any better then, but now, sabihin natin, but now you must be holy in everything you do. Dapat daw po tayong magpakabanal sa lahat ng ginagawa natin. Just as God who chose you is holy. For the scripture says, you must be holy because I am holy. Pag sinabing you must be holy, is it an option,
a warning or a command. It is a command. Ibig sabihin, hindi siya option. Pag sinabing magpakabanal kayo, magpakabanal kayo. Ano po bang ibig sabihin when we say magpakabanal tayo? Ibig sabihin, tumatalikod po tayo sa kasalanan, sa mga temptation na ating nararanasan. Nito pong nakaraan, ako po ay nagkaroon ng infection dito sa daliri ko, no? Yung pinag-pray natin. Ang pinagmulan po noon ay isang maliit na sugat na inalis ko lang yung parang maliit na singit dito sa nail cutter. Kaya lang yung time na yon na ito ay aking inalis, ay nasugat po ito. So hindi ko siya pinansin. I did not mind na may sugat. Sabi ko, wala namang kwenta yun, maliit lang. Meron pong, pag may sugat ka, may entry point yung mga bakterya. Ang sabi po ng doktor, yung kasing mga bakterya nasa katawan yan. Pag meron nakitang entry point, sugat, or anything, papasok siyan, sabi po. So yung nangyari po, namaga yung daliri ko, na-infect ako, and then ang sakit po talaga, grabe yung sakit na yon. Punong-puno ito ng nana, and then gusto nila akong i-hospital ng dahil sa sugat na yon. Ang tawag po doon sa infection is colitis. At napakagaling ni Lord sa pagkakalikha ng katawan kasi yung infection, sinyat down po ng daliri ko hanggang dito lang, hindi siya pumasok sa any part of the body. Pero ito ay isang, parang isa siyang sermon na nangusap sa akin. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng kasalanan? Sabi niya, sin, pag yan ay nakakita ng entry point, say the word entry point. Pag yan ay nakakita ng lagusan o open door, binuksan mo ang buhay mo sa mga temptation, sa mga kasalanan, and then papasok po yung kasalanan. I was trying to put some alcohol dun sa sugat na yon, pero sarado na po siya. Hindi ko na siya mabuksan. Kasi kung bubuksan ko yun, syempre susugatan ko siya. Hindi ko na siya mabuksan, so lahat ng mga gamot, hindi na po pumapasok. Sinarado ng infection yung sugat. And because of that, kailangan kong uminom ng antibiotic na pagkarami-rami, binigyan po ako 3 klaseng antibiotic. Grabe yung mga antibiotic na yon. Kasi pag hindi daw po gumaling, papasok sa lahat ng parte ng katawan. Grabe, sabi ko, Lord, yung bakteryang yon, it represent the sin of people na pag nagkaroon ng entry point sa buhay mo, maybe yung entry point yung mata, yung mga pinapanood natin, maybe yung entry point yung tenga, yung mga naririnig natin, maybe yung entry point yung bibig, kung ano yung mga lumalabas sa ating bibig, or maybe other parts of the body, yung kamay, yung paa. Saan ka dinadala ng paa mo, yung mga kamay, ano ang mga, yung mga ginagawa mo through your hands. Or maybe, yung entry point, yung mga pains na naramdaman mo, yung mga pains na dulot ng broken-heartedness, yung mga pains na ginawa ng ibang tao sa'yo. There's so many entry points. Maybe frustration, maybe discouragement, and everything. Kung hindi po tayo magiging aware, sisirain po niya yan ang iyong buhay bilang isang Kristiyano. And you need the power of the blood of Jesus. Para sa akin po yung mga antibiotic, parang they represent the power of the blood of Jesus, yung sugat ni Lord, na siyang dadaloy sa iyong katawan para maalis yung infection because of sin. That's why wag po nating ipagwalang bahala na sasabihin natin, ay malakas ako sa temptation. Kayang-kaya ko yan. Kahit hirap pa sa akin ng demonyo, anuman tukso, kung saan ako mahina, kaya ko yan. Mag-iingat po tayo. Because the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng ating espiritu na maging banal, pero yung katawan ay kumisan siya yung nagahari. That's why we need to surrender everything to the Lord. So we need to
Learn, start living a righteous life and always be filled with the Holy Spirit kasi siya po yung nagko-convict sa ating mga kasalanan. Then letter B, learn how to use your time wisely and productively. Say goodbye to wasted time. Sabihin natin sa mga oras na sinayang natin, bye-bye. Sabihin po natin, bye-bye. Bye-bye na yan sa wasted time. Dapat sana ginagamit ka na ni Lord ngayon. No? Dapat sana grabe na yung accomplishment mo. Dapat sana tapos ka na sa pag-aaral ngayon. Dapat sana maganda na yung business mo. Dapat sana ngayon hindi ka na ordinaryong tao. You are being used by God tremendously. Pero sinayang mo. Pinabayaan mong lumipas ang panahon na hindi ka nagagamit ng Diyos sa kaparaanan niya. Ano po? So, kung tayo po ay magiging aware sa mga natitira pang buhay natin, wag na po natin itong sayangin sa mga walang kabuluhang bagay. Yung mga pagbibisyo natin, sabihin natin, bye-bye. No? Yung mga wasted time, yung mga inuubos mo yung panahon mo sa pag-internet, instead na mag-aral ka ng leksyon, instead na magbasa ka ng Biblia, inuubos mo sa mga oras na hindi naman nagiging productive. Ang sabi po dyan, time is a created thing. To say, I don't have time is like saying, I don't want to. Time is not something you find or make. The clock and the calendar move on their own pace. Your choice is how you use it. Pwede ba nating palitan yung, halimbawa ngayon is April 28. Palitan kaya natin, gawin muna nating April 27. Pwede ba yon? Hindi pwede. Ngayon, anong oras na? It's almost 6:30. Palitan muna natin, gawin na nating 7 o'clock. Pwede po ba yung ganon? Hindi pwede. Kung ano ang oras, oras yun. Kung ano yung oras sa mga ginagawa natin sa oras na ito, yun na yun. But the choice is, how do we use our time? Alam niyo po, for everything that we do, let us do it for God's glory. Can I hear an amen? Ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. And then, letter C, make a choice to be used for God's glory. Piliin mo na habang buhay ka, habang malakas, ikaw ay magamit para sa kapurihan ng Diyos. Kung dati, di mo pinapansin yung pagsiserve kay God, ngayon, umpisay na po nating maging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi kung di si Lord ang pinaglilingkuran natin, kanino po tayo naglilingkod? Dapat kay Lord lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kay Lord ka lang dapat maglingkod. Alam niyo po, ang isa sa mga gustong-gusto ng Panginoon ay yung nagdadala tayo ng kaluluwa. No? Yung nag-i-invite tayo, nag-win tayo, and then these people will come to know the Lord. Ang sabi sa Proverbs 11:30, but the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ang sino man daw pong nag-win ang kaluluwa ay isang matalinong tao. Because the soul of a person is very important. And then letter D, start investing in God's kingdom. Sabi niya dito, invest in God's kingdom, your time, your talent, your wealth, and resources. This is the only kind of investment that is sure for profit. Kapatid, sa gabing ito sa ating pagtatapos, paano po kaya kung biglang dumating ang Panginoon? Pakipost yung last kong slide. Sabi niya, this is the same question kanina. Sabi niya dyan, we will exit this planet Earth at the right through death and the rapture. The question is, if the Lord will come today, or if we die today, are we ready to meet God?
Are we ready to meet God? Tayo pong lahat na nandito, or maybe yung mga nanonood online, this is not a joke. This is a real thing. Ano po? Ito ay isang katotohanan at kailangan buksan mo ang iyong mata. Ito ay isang katotohanan na dapat bigyan mo ng panahon na paghandaan mo ang pagdating ng Panginoon. Ito ay isang katotohanan na kung hanggang sa kasalukuyan, inuubos mo ang yung panahon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, dapat mag-isip ka. What if the Lord will come tonight? What if the Lord will come tomorrow? What if kung ikaw ngayon natulog ka mamayang gabi, hindi ka na nagising? Ano nang mangyayari sa'yo? Will you go to heaven or will you go to hell? Wag po nating ipagwalang bahala ito because when we're talking about eternity, wala pong oras, sabi ko kanina. Church, as we pray tonight, let us make it a prayer and a commitment na magbuhat sa araw na to, magiging seryoso ka na sa iyong relasyon sa Panginoon. Can I hear an amen po? You have to make a choice. Hindi ko po ito magagawa para sa inyo. Ang magagawa lang namin is to warn you. But you need to make a choice for your life. Na kung gusto mong forever ganyan ka na, ayaw mong magbago, that is your choice. Kung gusto mong pumunta ng impyerno, that is your choice. Kung gusto mong pumunta sa langit, that is your choice. Pero tandaan po natin, ano man ang desisyon na ginagawa natin sa kasalukuyan, ikaw at ikaw ang makikinabang o ikaw ang magdudusa. Now, tandaan po natin, ang plano ng Diyos is very good. It is planned for success, to prosper us, to help us in any situation. Gabayan niya tayo sa ating journey in every season of our life hanggang sa dumating ang panahon na haharap na tayo sa Panginoon at sasabihin niya sa atin, well done, thou good and faithful servant. Enter into my kingdom. Sasabihin po yun ng Panginoon. But the choice is ours kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pwede po bang lahat tayo yumuko, tayo manalangin? I want to take this time for you to have a quiet time sa ating Panginoon. Huwag mong titignan ang katabi mo. Huwag mong titignan. Just close your eyes and I want you to talk to God right now wherever you are. Seryosohin po natin ito because this is a warning from God. This is a warning from the Holy Spirit. I want you to realize na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal ka ni Lord. Kahit maraming beses kang nagkukulang, maraming beses na dati ang init-init mo, tapos manlalamig ka, and then babalik ka uli, still the Lord is there. Hindi siya nagsasawa sa atin because God is good. But then ikaw, anong response mo? Anong response mo sa pagkakatawag ng Diyos sa iyo? Right now, wherever you are, makipag-ugnayan po kayo sa Diyos. Kausapin ninyo ang ating Ama. Talk to your Father right now. Sabihin po natin sa Panginoon kung anong nilalaman ng ating puso. Kung ikaw ay natamaan sa mensaheng ito and you are not ready, if you're going to meet God right now, come on, you talk to God. Sabihin mo ano yung mga dahilan. Natatakot ka kasi alam mo yung buhay mo. Natatakot ka, hindi mo alam kung anong kahinatnan mo if you are going to meet God today. Subalit sinasabi ko sa iyo, kapatid, 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. I want you to talk to God right now. Sige, sabihin mo lahat. Lahat ng worries mo, lahat ng hinanakit mo sa puso, lahat ng mga sama ng loob mo, lahat ng mga bit-bit mong mga problema, sabihin mo lahat kay Lord dyan.
Sabihin mo lahat ng mga kasalanan na gagawa mo. Sabihin mo lahat ng mga pagkukulang mo sa Diyos. And claim God's promise of forgiveness. I cannot do that for you. You are the only one who can do it. Come on, church. Just talk to God right now. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo nararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. And if you are here for the first time, or maybe matagal ka nang nag-a-attend ng church, but you are not sure kung mamamatay ka, ay pupunta ka ng langit. I would like to remind you that Christ died for us already. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin mo ang Panginoon at mamuhay ng may kabanalan. If you are here and you're not sure of your salvation, or nandito ka, first time or second time, I want you to pray this prayer coming from your heart. Can you pray this prayer after me? Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y muling lumalapit sa inyo at inaamin na ako ay isang makasalanan. At hindi po ako sigurado sa aking kaligtasan kung ako'y pupunta ng langit. Subalit sa oras na ito, inaangkin ko po ang mabuting balita ng kaligtasan na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Hugasan mo ako ng iyong makapangyarihang dugo at tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang maghari sa akin, magbuhat sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay matagal ng mga Very much, Brother Kevin. Good evening po sa ating lahat. By the way, I am Rom Reyes under the Planters Care Group. I am blessed to stand here today to testify kung gaano kabuti ang Diyos sa aking buhay. Pinanganak po ako Catholic na namulatan kong relihiyon until when I was 13 years old nung sinama ko ng lola ko sa Bible study. Siyempre, pa-attend lang. Then kasi may pag-game sa mga bata at libreng merienda. Sa paglipas po ng panahon, when I graduated at college, may malaking pagsubok na pinaranas ng Lord sa aking buhay. Na muntik ko na po yung kinukulong dahil sa maling barkada, dahil po sa trouble, dahil sa yun po, may impluwensyang tao po ang aming nakaaway. But then, God's good. I know God has a plan for me. Nalampasan ko po ang mabigat na pagsubok na yun ng aking buhay kasama si Lord at ang aking mga magulang. Until year 2009, when I met my beautiful wife, kung saan po kami nag-work, not knowing that she is a Christian. Year 2010, when we decided to get married. And also that year po, dahil sa wife ko, na-revive po ang pag-ibig ko kay Lord. Fast forward po, year 2020, me and my wife decided to attend the encounter. Maraming salamat po sa ating mga pastor at sa aming mga leaders. Lalo pong lumalim ang faith and relation ko kay God. Totoo nga po yung sinasabi na pastor, when you fully accept the Holy Spirit, para kang lumulutang sa ere. The feeling is unexplainable. After the encounter, we took SOL 1, SOL 2, and SOL 3 na lalong nagpalalim sa relasyon ko kay God. Then, March 2020, during the pandemic, God allowed another storm in our lives. 3 months po akong di pinapasok sa work namin without pay plus the pandemic. Di po kami nag-worry because we know that God is with us. Kung paano po ang aming income, then God is good. Because di po kami nagkulang and also nakapag-share pa po kami ng blessings sa others. Hindi lang po pala yun ang plan ni God sa aming buhay. Nakapagputa po kami ng catering business during pandemic, nag-start sa aming care group. Maraming salamat po sa aming kapatid sa pananampalataya at sa New Gen Church. And until now, God is extending our territory, allowing us to cater big events. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay.
Year 2021, God gave us another blessings na hindi po namin ini-expect na ibibigay ng Lord. Ang pinapangarap din po ng aming magulang para sa amin na magkaroon ng sariling lupa. Do not limit yourself because our God is limitless. Same as with our tithes and offering, the more na nagiging tapat po tayo sa pagbibigay, the more na nakikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin mouth-give ang Lord dahil siya po ang pinagmumulan ng lahat. But we are giving because we honor and obey Him. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, to give you hope and a future." Ito po ang promise ni God na lagi kong pinangahawakan mula noon hanggang ngayon sa aking buhay. And God never gives you a dream that matches your budget. He's not checking your bank account. He's checking your obedience and faith. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Pwede po ito po tayong tumayo. Taas po nating tithes and offering. Come on, let's pray. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming offering, Panginoon, at tanda ng pagsunod sa inyo, Panginoon, magamit sa iyong kapurihan, Panginoon. Bless each and every one of us, Panginoon. Bless niyo po ang mga nagbi-business to extend their territory sa kanilang mga business, Panginoon. Bless niyo po ang mga employees, Panginoon, to their promotion, Panginoon. And even the student, Panginoon. Bless them with knowledge and wisdom, Panginoon. Muli, marami pong salamat, Panginoon. Bless everyone, Panginoon, sa mga magulang, sa mga pamilya na nandito. Muli, marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.